galing na ako dyan sa INC. Marami akong pinasukan. Nagsimula ako sa PKB. And then, Philippine Holy. So, yung PKB at saka Philippine Holy, yun yung kinalakihan ko na religion. Ako dati nag-aral talaga ako ng anting-anting. Pinag-aralan ko yung manggamot, yung manglumay. Wow! Nanood na ako ng punto por punto. Nagtatanong ako sa mga pari kasi hindi ako makapaniwala kasi marami akong anting-anting, marami akong alam. Ako ay pinanganak na isang protestante. So, sa aming probinsya, mismo sa aming baryo, walang katoliko. Yes. At saka, dati, hindi ko alam na meron palang totoo, merong hindi. So, lang ako yung sumusunod kami sa religion namin. Hoy, galing na ako dyan sa INC. Marami akong pinasukan. Nagsimula ako sa PKB. And then, Philippine Holy. So, yung PKB at saka Philippine Holy, yun yung kinalakihan ko na religion. Tsaka, meron din silang rosary. So, sanay talaga akong mag-rosary. Kahit hindi ko alam na may tamang religion at saka maraming piki. Pasensya na sa mga piki. Tapos, ang nangyari, nagkwento na. Nag-aral ako ng high school, meron akong teacher na INC. Yes. INC. So, sumasama ako doon. Meron din akong mga kamag-anak. Tsaka, mandaming bawal. Since na nasinggira ako. So, parang ako doon parang hindi ako ganun ka seryoso. Kasi iba dati doon kasi mga bata pa kami. Tsaka iba yung tagapagturo. Hindi talaga siya yung parang seryoso. So, naging SDA na naman ako. Pumasok na naman ako sa SDA. Then, practicing Muslim. So, daghan jud kong napasukan. Kasi parang may hinahanap ako sa puso ko ba. So, I try my best, pero, hindi ako nagmamadali. Hinayaan ko lang na, yung mahahanap ko yung kulang sa akin. Yes. Then, pagdating sa Manila, naging, Pilipinista. Tapos, matagal ako doon, mga 10 years yata. Then, hanggang sa, nakarating ako ng Hong Kong, during pandemic yun, 2019, naghahanap ako ng kasi wala kaming day off. So, naghahanap ako ng pwede kong panoorin sa YouTube. Hello everyone sa mga nanonood. Naghahanap ako ng pwede kong panoorin kasi boring, wala kaming day off. Hello po, Bro Noel. Tapos, nahahanap ko doon yung live ni Father Darwin. Yes. And then, nung tinitingnan ko na yung live, nakafollow na ako doon. Tsaka, yung nagsagutan sila ni Brother Eli. So, doon ako nakapalo na sa kanila sa punto por punto.
hello Jean, hindi ako makachat. Tapos, followers na ako doon, so gabi-gabi akong nanonood ng live. Hanggang sa, na-topic doon yung mga, hi sister. Na-topic doon yung tungkol sa mga albularyo, tungkol sa mga anting-anting, kasi ako dati nag-aral talaga ako ng anting-anting, pinag-aralan ko yung manggamot, yung manglumay, wow. Oh, marami ako napag-aralan lahat. Yung pwede kang sa pamamagitan ng Latin, pwede kang pumatay ng hayop, pwede mong buhayin yung hayop. So marami akong natutunan dati. Yes. Ano 'yon? Philippine Holy Catholic Church. Catholic pa rin siya. Hello Sir Ricky. Nag-try lang akong mag-live kasi wala akong magawa. Tsaka mag-share ako ng konti. Oo, ano ako ng lumay, tsaka meron akong gilumay sa una. Then, after 7 years na kuan. O, mga na akong sikreto. Ito, okay. Meron nga talaga. Hoy, Ninong! Huwag mo naman akong i-bash. Nag-try lang ako mag-live. Wow, mailag. Tapos, continue na ako sa akong, paano ako na-convert sa Katoliko. So, nung nanood na ako ng punto por punto, nagtatanong ako sa mga pari, kasi hindi ako makapaniwala, kasi marami akong anting-anting, marami akong alam. Yes, tapos yung mga dinadasal ko, mga Latin, so hindi ko kasi naintindihan yon. Kaya ang ginawa ko, nag-chat ako kay Bro Windel. Okay, wala ko yung sudlay. Tapos, kila Bro Jando, kasi hindi nga ako makapaniwala. Parang hindi ko matanggap yung meron ako. Kasi kahit nandito na ako sa Hong Kong noon, ginagawa ko pa rin yun. At saka, kasi yung power na yun, kailangan mo yun dasalan lagi. So, para mananatili siya sa iyo, kasi kung hindi mo siya dasalan, parang magkakasakit ka. Parang ganun kasi yung paniniwala ko. So, since hindi naman ako naniniwala, mga 2 years, hello Mami Juby, after 2 years ko sa punto por punto, hindi pa rin ako maniwala, kasi yun yung kinakalakihan ko, na mali pala yun, hindi pala yun sa Diyos. Yes. Then yung mama ko, nakapanggamot siya. So sa aming lugar talaga, walang Katoliko pa doon sa aming baryo. So yun, sana magkaroon. Hi Me, musta ka na Me? Hello, Kristiyanong Katoliko. Yes, tapos na-invite ako sa isang grupo na magro-rosary. So, pumasok ako doon kasi willing naman ako mag-research and observe. Kasi, kahit hindi ako naniniwala kay Father Darwin, meron talagang 1% na parang gusto ko siyang alabin, gusto ko siyang itry. Hello, Ninang! Hi, sa akong Ninang. Yan yung naging Ninang ko dito. I miss you. Tapos, hindi pa public yan? Tika. Hi sa aking crush. Kuan. Tapos, after 2 years na pumasok, nandyan ako sa punto por punto. Yun nga, hindi ko nga tanggap yung, kung ano pala yung kinalakihan ko at saka pinag-aralan ko. Halami, salamat. Tapos, yun, nakapasok ako sa isang prayer group. Yun yung rosary. So, iba pala yung rosary namin. Kasi Latin yun dati. Nagtanong ako dati kung anong meaning niyan. Tapos, sabi lang ng tagapagturo sa amin, yan lang yung, basta yun na yun, sabi. So, yun yung na-memorize ko. Kahit sana ko, yun yung gagamitin ko.
Sininog yun, oh. O, tapos, kay Sis Philly, na talagang nag-guide sa akin, kasi naghahanap ako dati ng, yung parang, ano ba, yung mag-guide, kasi, ano ako yung pariwara. Yeah. Tapos, nung nasa Rosary na ako, mga 1 year, mga 1 year na mahigit, hindi nila alam na protestante ako. So, dati, akala nila talaga katoliko ako. Pinalit nila ako ng rosary, alam nyo ba? Na pinagtatawanan nila ako kasi hindi ko mabigkas. Sa dila ko ba yung Hail Mary full of grace. Hindi talaga yan. Kasi yung nasanayan ko, yung Latin. So, yung Latin pala, iba pala yung Latin na yun kasi hindi yun siya sa Diyos pa. Hello po. Kay Bro Dance, hello. Yan, marami akong natutunan dyan. Yes, then, hindi ko yun iniisip na maging katoliko ako ha, kasi parang 99% yung nasa akin, tapos yung mga narinig ko lang kay Father Darwin, parang 1% lang talaga siya. Pero yung 1% na yon, gusto ko siyang subukan, gusto ko siyang yung itry ba na itry ko siya kung ano yung mangyayari. Siguro naman walang mangyari. Yes. So, dito sa Hong Kong, pag day off, nag-iinom ako. Wala talaga akong address ba. Kasi punta ako sa INC, punta ako sa Christian dito. Kanta-kanta lang kami, ganyan. Tapos sa hapon, mag-iinom, maglalasing. O, ganyan na lang yung buhay ko noon. Tapos, manglumay. Ano ba yung Tagalog sa manglumay? Yan. Tsaka nag-aral ko rin yung mga kulam, yung mga Latin na yon, alam ko yon. So, si Bro Wendell talaga, parang, parang kinukorek ko pa siya, parang against talaga ako sa kanya. Yan. Kasi yung pinag-aralan ko, meron na akong experience ba na talagang gumaling. Talagang yun yung talaga, yung nakita ko na totoo. Yung kasama ko talaga ang Diyos. Yes. Pero kulto pala. Kulto pala ako noon. Yes. Then, one time na ninang. Yes. One time na day off ko, nag-part-time ako noon. Tapos, mga 2 o'clock, natapos ako sa part-time kasi dito lang sa tapat ng building namin. So, pumunta ako sa park kasi nagugutom talaga ako. So, naghahanap ako ng makain ko, naglalakad ako around sa Taitung Road, and then sa Hong Lok Road. And hindi ko na malayan na nakarating na pala ako doon sa Fung Ming Road, ninang. O, tapos, yun bang, nasa akin pala yung bang nasa puso ko siguro yung gusto kong magkumpisal, kasi makasalanan talaga ako. Then, yun, naghahanap ako ng simbahan, hindi ako nakabili ng pagkain. Yung bang, gutom na gutom ako, tas, hindi pala ako nakabili ng pagkain, tas, pagdating ko, nandun na pala ako sa Hong Lok Road. Tapos pagdating ko doon, nung tumawid na ako kasi may stoplight, 2 tawiran. O, sabi may nakita akong si Ate Lia. May dala-dala siyang yung tela. Pala yun, uniform pala yun ng O, hindi na ako ngayon mangguguyuma. Yeah. Nasalubong nagkasabay kami ni Ate Lia ng tawid. So, nagtanong ako sa kanya na, meron po bang simbahan dito? Yung Katoliko, yung nasa yung nasa punto por punto, yung Katoliko ba? Sabi niya, ay, ito sa unahan, sabi niya, ninang. Tapos sabi ko, gusto kong magkumpisal. Sabi niya, sige, sama ka sa akin. Ipakilala kita kay Father, sabi niya.
Kaya sumama ako sa kanya, that time nag-practice sila sa choir. Choir pala siya. So, nung pagpunta ko doon, si Father, ano ba yun nina? Yung English. Pero nag-request ako na Tagalog yung sa akin, mag-interview. Yes. Pero si Father, talaga, Jervis, yung nagtanong sa akin, nag-interview ako, kasi sabi niya, sabi ko, gusto ko talagang mag-kumpisal ngayon. Sabi niya, hindi pwede, may proseso tayo. Tapos nung tinanong niya ako, Katoliko ka ba? Gusto niya makita yung baptism. Sabi ko, hindi ako. PKB, sabi ko. Kasi sa PKB ako nabinyagan. Pero nabautismuhan po ko sa, SDE. Wala dyan address. Tapos, nung nandun ako sa choir room, kinausap ako ni Ate Estela. Nasabi niya, dito ka na lang, mag-choir ka na lang habang hindi pa, kasi kailangan kong mag-aral ng catechism for 9 months. Pero naging 6 months lang yun. Kasi, nasa church naman ako. Sino yan, Ninang? Tapos, si Father Jervis yun. Tapos yun, nag-aral ako inaantay ko pa yung maging teacher ko kasi nag-request talaga ako na Tagalog. Kasi, hindi naman ako magaling sa English. Ay, sorry. Di bito ako kabalo mag-English. Tas, yun nga, yung in-interview ako ni Father Jervis, yun, pinapaulit ko pa talaga yung yung sinabi niya kasi hindi nga ako sigurado kung naintindihan ko kasi English ba niya. Islang pag yun. Diba? Tapos, nung nandun na nga ako sa simbahan, yes, si Father Jerby. Nung nandun na po ako sa simbahan, ayun na, kailangan kong mag-serve muna ng 3 months bago ako maka-uniform. So, after Mass, excuse na ako niyan sa second Mass kasi yung ano ba yan? Yung klasiko, 11:30. So, 1 hour, diba? Tapos, yun na, ang teacher ko, si Father Jasper. Hello, Father Jasper. I miss you. So, siya yung naging teacher ko. Taga Laguna ba siya, Ninang? And then, siya yung nagbinyag sa akin. So, last year lang, nagkatanggap ako ng baptism, then, confirmation, tsaka first communion. So, wow. Praise God talaga. No, yun yung paano ba yung laktod? Yung parang paano ako naging Katoliko ba? So yun lang yung story na mahalaga. Hindi na yun iba, yung ikot-ikot pa tayo mahaba na. So doon, yan, pagdasal kita. Hindi mo ko. Yes, B. So, yun yung mga pinagdaanan ko na yung kahit nasa ibang religion ako noon, nagro-rosary talaga ako. Lagi ako nagro-rosary kahit hindi ko alam yung meaning ng Latin, kung Hail Mary ba yun. Basta sumusunod lang ako sa turo sa amin. At saka dati, hindi ko talaga alam na may tunay pala o merong hindi. Yeah. So, since hindi ko naman alam, ang akin lang dati, yung pinanghahawakan ko lang, may kulang sa akin. So, yun yung hinahanap ko, pero hindi naman talaga urgent. Yung kusa na lang siya. Kaya, kailangan talaga mas powerful talaga ang rosary, no? Kasi, mag-guide tayo. Kasi, si Mama Mary, tutulungan tayong ipagdasal sa Diyos.
Kasi nga, si Mama Mary, kasama naman niya yung si Jesus. So, mas mabilis tayong marinig. Kasi tayo, mga makasalanan tayo, hindi naman siguro agad-agad o hindi tayo priority. Sa akin lang ha. Kaya, kailangan talaga natin si Mama Mary na ating pamamagitan sa ating mga dasal. Yes, sa ating mga santo na inaakusahan ng iba na mga Diyos daw namin. Mali po yun. Ganyan, isa din po akong Protestant na nag-aano sa Katoliko dati kasi ang turo sa amin, yung Katoliko ang nagpapatay kay Jesus. So, grabe talagang galit ko dati sa Katoliko. Minumura ko pa yan. Kasi, yun yung sabi na, yung Katolikong pari ang nagpapatay kay Jesus. So, di ba? Ano talaga siya? Yung mag-sing talaga sa amin na yung galit, yung mamumuo ang galit namin sa Katoliko. So, yung mga iba ngayon, ng mga Protestante, magsuri tayo, no? Hindi tayo yung habang buhay na lang tayo dyan sa, hindi, ng religion natin. Kasi may tayo, malaya tayong mag-observe, tsaka mag-research tayo. Tingnan talaga natin yung church father, tsaka yung history. Kasi dati hindi kasi kami tinuturuan dati. Kailangan makikinig lang talaga kami sa nagtuturo sa amin. So yun yung advantage ng nag-aaral ka. Kasi nung nagpasalamat talaga ako sa pandemic, kasi siya yung nagdadala sa akin kung nasaan ako ngayon, na siya yung naging daan talaga na maging maging Katoliko. May bashers ako dyan, hello be. Dati, baptist ba yun? Sumasama din ako dyan sa kaibigan ko, kanta-kanta kami doon sa church nila. Hindi naman ako nang husga. Siyempre, nag-share lang naman ako kung saan ako galing. Yes. Hindi naman tayo magkaparehas. Pero, siyempre, nakikita ko na yung truth ngayon. So, may right akong, may ano ba yun sa Tagalog? Parang iba yung right. So, meron akong right na lang. Right hand. Meron akong na mag-share din kasi, siyempre, galing ako dyan. So, alam ko naman ngayon, sa mga hindi naniniwala, okay lang naman, pero, parang, mission ko pa rin yung, parang, authorize kong, parang ganun ba. Hindi ko alam sa Tagalog. Yung mag-share. Kasi galing nga ako dyan. Yes, Ninang, salamat. Katungkulan. Bisaya. Responsibility, yes, tama si Ninang. Yes, at saka magpapasalamat ako sa ninang ko, si Maria Heaven. Siya talaga yung gila ko kanina. Siya yung tumatayong ninang ko dito kasi wala naman akong kakilala dito. So, nung dumating ako sa church, nahihiya pa ako sa kanila, lalo na sa kanya kasi yan siya pianist. So, nahiya pa ako kasi syempre parang ahead talaga siya. Pero, nagpapasalamat ako na nakasama kami sa hiking. So, yun yung simula na close ko siya. Then, sabi ko na siya na lang magninang. Kasi yung kukunin ko sa Hi Lovely, yung kukunin ko sa saan ba yun? Sa SS Philly. Wala kasi siyang mga papel. So, kailangan may mga papel na maging ninang ka. Oo nga, sorry sa hindi, sa right. And then, nung nasira yung cellphone ko, si Ninang yung nagbigay, bait-bait talaga niya. Yung, parang siya din yung may, di na naman alam. Parang siya yung naging tulay. Pag wala ako, nandiyan siya. Tapos,
binigyan niya ako ng Bible, regalo niya. So, doon ako natuto sa mga verses. Yes. Kasi 2001, nagsimula na kasi akong mag-debate. So, dati, mga Muslim yung ano namin, yung katunggali namin. Ayaw mo hilak. Bitaw. Ay, tinuod man. Tapos, sige na, ano ko na. Sino pa ba? Ano ba, nakalimutan pa ba ako? So, yun yung naging daan paano ako naging na-convert. So, mag-testimony sana ako sa punto por punto, no? Pero, after na, nabinyagan ako, sige. Nabinyagan ako last year, June. Then, first week of July yata, nakulong yung father ko. So, alam nyo ba ang nangyari? Umalis na naman ako sa nag-focus na naman ako magnegosyo ba? yung responsibility ko mag-inquire, lagi na akong absent. Tsaka bumalik na naman ako sa pagiging lasinggira. Parang hinihila talaga ako ba? Tapos mga after, malapit nang si Papa, ma-dismiss. Doon ako umiyak na-realize ko, naalala ko yung sabi ni Father sa akin, yung bago niya ako bininyagan, sabi talaga niya, take up your cross. So, yun yung nakalimutan ko. So, dati, may mga problema din naman akong mga bibigat, pero parang walang kabuluhan yun siya. Pero ngayon, kahit marami akong problema, yung naging strong ako, tsaka may halaga sa akin, parang binigyan ko ng yun. Pinaguhugutan ko siya na dahil doon, mas patuloy pa akong maging kumapit sa Panginoon kasi parang lang yun trials lang yun. Yun nga ang kasabihan na kung nandyan yung Panginoon sa'yo, yung makikita mo rin siya sa cross ba? So parang yun nga, take up your cross. So alam mo, yung tanggap mo, yun yung sa akin kasi dati, nahirapan ako magpatawad. Yes, sa Pasko. Nahirapan ako magpatawad talaga. Yun yung mga bagay na mahirap sa akin. So, nung once na tinanggap ko talaga yung nisip ko na ito yung proseso ng Diyos na makita ko siya, kailangan siguro maraming proseso pa sa buhay ko. So, dati kasi hindi ko yun matanggap. Yes, tsaka dati, gusto ko lang mag-ipon, gusto ko lang, yung may kinabukasan. Yes. Pero ngayon, mas, hello sis Juicy. Yes, amen. Hello kay Ate Lawrence. Hello kay Ate Lawrence sa Cavite. Tapos yun nga, yung nandito ako sa Hong Kong, nung una ko kasing amo, minsan lang ako lumalabas, tsaka hindi pa Sunday. So, umalis ako doon, siguro mga 9 months lang yata ako. Lumipat ako sa amo ko na to. Yes, so, meron akong time. Dati, meron kaming time sumali kay Sis Philly, kay Sis Juicy. Meron kaming prayer group. So, dati, hindi nila alam na akala nila katoliko ako. Yeah, hindi nila alam kasi man ako dati, pag may mga prayer, pag in-invite ako, pinapasukan ko talaga yan. Parang hindi ako dalawang isip. Tapos, nung ipalid na nila ako, hindi ako marunong. Bulol-bulol pa. Nagtawanan pa ako dati. Pero yung na yun, kaya tinawanan ako, parang nagpractice tuloy ako ng nagpractice. Tapos, mahirap. Sobrang hirap talaga labanan yung
Yung bang nandyan ka na tulad sa akin, nasa Katoliko na ako. Pero, ang daming humihila, ang dami talaga, tas ang daming mga problema. Pero, easy na lang siya ngayon. Kasi, mas ano ba, yun nga, mas magandang tanggapin mo. Tsaka, ipanalangin, yun na lang. Yan, dati talaga hindi. Puro lang ako dati, pera. Puro ako pera. So, okay lang ako, ate. Ano na bang oras? Winter kasi dito, kaya mingaw. So, dito na lang muna magtatapos ang aking, first episode. Bukas, meron na naman akong, tagwala dito yung amo ko, meron na naman akong ibubuking. Excited sila. Salamat sa mga nanonood. Ayun lang talaga yung, sige ninang, ingat. Yun lang yung yung way na, yun yung naging daan, kung paano ako naging Katoliko. Kasi, dati, sabi ni Father Darwin, kailangan natin magkumpisal. Kasi meron tayong sakrament. Na kahit makasalanan tayo, meron talagang sakrament na magdadala muli sa atin. So, kailangan natin ng magkumpisal. Kaya lang, nung pumunta ako sa kumpisal, hindi ako pinapayagan ng pare kasi hindi ako Katoliko. So, nasad talaga ako nun kasi gusto ko na ngayon na talaga ako magkumpisal. Tapos, yun, may proseso pala. So, inaantay ko yung more than 1 year. Ay, almost. Kasi 9 months, 6 months ko katikisem. So, mga 9 months siguro, 10 months, saka na ako nabinyagan. So, yun lamang po ang aking ma-share ngayon. Tsaka sa pamilya ko, ako pa lang yung Katoliko. So, minsan, kami sa mga sa paniniwala namin kasi alam ko naman na hindi sila ganun din tulad sa akin dati na kahit narinig ko na kay Father, hindi talaga ako naniniwala kasi mas naniniwala ako sa sarili ko kasi yun yung napatunayan ko na kasama ko ang Diyos. Yes. Hello, Ma'am Vicky. Kay Sis Len. So, yun muna akong hanggang dito na lang muna. Next time na lang. Siguro bukas. Pero mamayang gabi, mag-live ako ng rosary. So, invited kayong lahat sa rosary at saka sa ating PESMA Plus. Sa lahat po ng nais magbahagi ng mga nilay sa ating gospel. Sa isang linggo po, 3 bisis. So, dito nga, lagi akong absent. Pero invited kayong lahat na sumali kasi mas maganda rin yung nag-share tayo ng gospel, yung nilay. Good morning, sis. Bye-bye muna kasi maghahatid ako ng food sa school. Bye-bye. Thank you sa mga nanonood. I love you all. To make his message known is our responsibility.